Hindi pa rin nare-relocate ang mahigit 200 pamilya sa Parañaque City na apektado ng LRT Line 1 Extension Project. Yan ay kahit pa naibigay na ang 500 milyong pisong pondo para dito. Balita hatid ni Bam Alegre. 2008 pa naabisuhan ng mahigit 200 pamilya sa Barangay Santo Niño, Parañaque City na posible silang ma-relocate sa Santiago, Cavite. Matatamaan kasi ang komunidad nila ng LRT Line 1 Extension Project na mag-uugnay sa Maynila at Cavite. Para sa relocation project, nagbigay ang LRTA ng 500 million pesos sa lokal na pamahalaan ng Cavite. Pero hanggang ngayon, wala pa ring balita ang mga residente kung matutuloy ang proyekto. Nakakalungkot na na-release na po pala yung budget. Wala naman pong nakikipag-negotiate sa amin. Baka bigla-bigla na lang paalisin kami. Ayon sa LRTA, tuloy pa rin ang pagpapagawa sa relocation site. Pero sa planong 2,000 bahay, 180 pa lang ang naitatayo. Ang naunang budget na 500 million pesos napunta pa lang daw sa pagbili at pag-develop ng lupa at construction ng mga kalsada. Na-question din ng Commission on Audit ang paggamit ng lokal na pamahalaan sa 26 million pesos na bahagi ng pondo. Isa sa mga issues na nire-raise ng COA tungkol dito sa 26 million na ito yung para magkaroon ng dobleng bayaran ng tax na involved sa pagbili ng lote. Kung na-settle ba ito, kung na-resolve ba ito, wala na akong idea kasi it's between COA ng Cavite, province of Cavite, at saka yung dating, yung panahon ni Governor Maliksi. Ayon kay dating Cavite Governor Ayong Maliksi, naayos na raw ang anumang naging gusot sa COA at hindi na raw siya magbibigay ng iba pang pahayag tungkol sa proyekto. Sa isang text message naman, sinabi ng kasalukuyang Cavite Governor na si John Vic Remulla na natuklasan nila sa kanilang pag-iimbestiga na mula sa orihinal na 250,000 pesos na presyo kada bahay, lumobo na ito sa 2.9 million pesos. Hindi raw kasi na-deliver ang foreign material sa site na magpapatibay sana sa lupa. At kahit nabili na, ngayon palang inaalam kung ligtas ang naturang lupain sa lindol. I-verify nila kung yung lugar naman ay geologically or geotechnically safe naman siya natirhan. Sa kabila nito, target pa rin matapos ng LRTA ngayong taon ang relocation site. Bam Alegre, GMA News.